So, hello mga kapatid, pasensya na po. Relive po tayo, may kunting, ano, ano nangyari sa ating live, no? So, salamat sa Diyos. Unang-una, pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Maghari nawa sa puso at damdamin natin. Pasalamat tayo, nakauwi na tayo sa Diocese of Tagbilaran at ating parokya is Our Lady of the Holy Rosary Parish, Lila, Bohol. Kasama ko po si Father Gamaliel Gamas at special ministry natin sa St. Michael Exorcism Center. At sa mga gustong bibisita sa ating office, Thursday to Sunday po, nandun po open yung office natin. At dapat po sa mga first time na bumibisita sa atin, dapat nandun na kayo alas 8 ng umaga po. Para meron pong catechism po from 8 to 10:30 may catechism, and then 11 may misa tayo, and then break tayo for lunch, and then 12:45 mag-blessing ako sa mga religious items ninyo, and after blessing tatawagin yung mga pangalan ninyo for deliverance, and then meron tayong mga pari for confession po. At kinakailangan po na yun lang may bigay namin sa inyo. Ang presensya, mismo si Kristo, maibigay ng mga kasama nating parin. Patching community, tumutulong sa atin. At yung mga diocesanong pari dito sa Diocese of Tagbilaran. So kayo mga kapatid, pag-usapan natin itong, maganda po ito, pag-usapan natin ang kaibahan sa rally sa INC at sa rally sa simbahan. Ano ba yung kaibahan? Ibibigay ko sa inyo yung kayo na mag-reflect dahil ang paraan ng simbahan ay wide hindi narrow. Hindi po siya nag-promote ng isang partido. Yan po yung misteryo ng simbahan natin, mga kapatid. So, ito po, pag-usapan natin ito. At yung sabi ni Harry Roque, nasaan ang iyong simbahan? Ikaw yung nasaan, kapatid. Ang simbahan nandito lang sa Pilipinas naman. And then, last June 28, nagsagawa sa pamagitan ni Bishop Jose Colin, ang hirap ng pangalan, no? Ni Bishop Colin. Tingnan ko muna, ha? Si Bishop Colin. Bishop Colin, wait muna. Bishop of Kidapawan siya. Nakita ko na po si Bishop Baga Foro. Baga Foro. Baga is fire. Ang tapang ng obispong ito. At hinihikayat niya last June 28 yung maraming iba't ibang sektor, mga leader sa iba't ibang sektor. At iniimbitahan din niya yung mga iglesia ni Kristo pero hindi dumalo. Hindi po dumalo. Ngayon lang sila dumalo. Nag-iisa lang sila, no? So, wala pong kasaling iba't ibang pananampalataya doon. So, dito mga kapatid, ito yung kaibahan natin. Sa rally, sa kapatid natin ng mga iglesia ni Kristo, hahakbutin nila yan. Yung mga membro nila ay hahakbutin nila. So, walang freedom. No? At isa sa mga rason ng mga kapatid natin na iglesia, ang dami pang na hindi nakapagtrabaho dahil sa kanila, dahil naging grabe yung traffic, mga kapatid. So bakit ba ang simbahang Katoliko? Ito po the Catholic Church public witness and political neutrality. Bakit neutral ang simbahan patungkol sa politics? Para walang mag-ano sa kanya, magdikta. When the Catholic Church organizes public events such as White Ribbon March, Peace Rally, walang gulo
Makita ninyo, walang gulo, peaceful po yung rally sa simbahang Katoliko. Walang gulo po, walang element of force. Pro-life march example, similar public witness. It propose is ordinary to uphold moral and social principles rooted in the gospel and the dignity of the human person. So ano pala yung nasa likod ng simbahan? Bakit nag-promote siya ng neutrality? Because our proclamation, our mission is to proclaim the truth. Not a political parties. And to uphold the dignity of each human person. Yan po yung essence, kapatid na Harry Roque. Ang primary na misyon ng simbahan is to propagate the gospel, not to propagate your political parties or the opposite party, political parties. These events are typically open to people from different sectors of society. So, kita ninyo, yung ginagawa ni Bishop Jose Colin Bagaforo, ito yung talaga yung prinsipyo ng simbahan. Hindi po hindi po ito personal opinion ng isang leader sa simbahan, kundi it is a collective stand of the Catholic Church. At welcome po at iba't ibang sektor, leader ng iba't ibang sektor na nakikiisa. Ito po yung tunay na pagkikiisa, hindi yung pagkikiisa sa politiko. At pag-protect ng isang, hindi pwede yun. No. Wala po, walang Marcos doon, walang pinopromote na pro-Marcos, pro-Duterte, wala po. White niya yung kulay. In many cases, the individuals of different religious traditions who share the same concern, dahil the same concern lang yung ating concern for justice, kapayapaan, human dignity, or the common good. Hindi po ideolohiya ang pinopromote ng simbahan, mga kapatid. Kundi common good. Hindi lang for the good of the Catholic Church. Ang ginagawa ng mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo, for their good. At sino ba nag-endorso? Sino ba ang inendorso ng mga Iglesia ni Cristo? Di ba si Marcos din? Kayo ang rason, kayo isa sa mga rason. Hindi lang kayo ang rason. Kayo ay isa sa mga rason bakit naging presidente si Marcos. Dahil sa inendorso ninyo Ngayon, yan, ang napala ninyo, inendorso nyo si Marcos. Ako nga, hindi ako nagbuto ni Marcos. Hindi din ako nagbuto ni Duterte. So, sinong ini-endorso ninyo? Yung subject sa rally ninyo. Dahil may black booting kayo walang freedom yung mga nandun, hinahakot yun Hindi yun kusa, hindi katulad sa atin. No, ang simbahan mag-invite lang because you have conscience, you have freedom to choose. Pa rin ako i-ask, ikaw, kumusta po? No, hindi pa ako nakatawag sa iyo, pasensya na. So ngayon, ano pa yung dahilan ng simbahan? Ito yung pag-usapan natin, mga kapatid. At itakol natin yung disadvantages kung mag-endorse tayo ng kandidato. Ito yung sabi ng simbahan. Okay? Babasahin ko lang and then magsagawa tayo ng komentaryo. As a general principle, the Catholic Church does not officially endorse political candidates or political parties. Instead, especially during election periods, the Church teaches the faithful to evaluate candidates according to moral character. So ito lang, magbibigay lang sila ng moral guidance. No. Siguro, i-evaluate ninyo yung kandidato.
Ito yung aral ng simbahan. According to their moral character. May moralidad ba yan? Pangalawa, their competence, their integrity, and their respect on human life. Yan din. Commitment to justice, honesty, and dedication to common good. Yan lang yung sinasabi ng simbahan. I-evaluate ninyo yung kandidato ninyo. Huwag niyong ibuto yung walang moralidad, walang commitment, walang competence, walang integridad, walang respeto sa buhay, hindi committed sa hustisya, hindi honest, dedicated for the common good. Yan ang sasabihin ng simbahan. The church forms consciences rather than instructing Catholics to vote for particular politician. So ano yung role naming mga pare is to form your conscience. Kayo na bahala mag-decide. Hindi naman robot yung mga Katoliko eh. For this reason, speakers at Catholics sponsored public events are often drawn from different sectors of society. Religious leaders, yung mga pastor, yung mga imam, yun po, yung nakikita natin sa June 28. Attention, kapatid na Harry Roque, hindi mo ba yun nakita? Or nagbulag-bulagan lang tayo, kapatid. Educators, yung mga guro, yung mga philosophers, no? Civil society representatives, professionals, youth leaders, and advocates for social justice, rather than serving a campaign platforms for political candidates. Meron nang pumapasok ng mga grupo nila ni Duterte. Hindi pinapasok dahil hindi po ito political parties. It is for the love of God and for the love of our country. Not promoting one personalities. No? Yan po yung simbahan. Ang ganda ng simbahan, no? Binubuklod niya lahat. Nakikita ko ba nagsasalita yung Muslim, nagsasalita yung iba't ibang leader sa sectors. Pero, i-compare natin mga Iglesia ni Cristo. Talagang Iglesia ni Cristo, mga leader nila. Yan ang kaibahan sa tatag lang ng tao, kapatid. This approach reflects the church's long-standing teaching. Matagal na po ito. Even sa early church fathers natin, si St. Justin the Martyr, taught that the Christians should be exemplary citizens who pray for rulers so that civil authority may govern with justice and wisdom, while recognizing that ultimate allegiance belongs to God rather than to earthly power. Yung allegiance natin ay sa Diyos, sekundary lang yung mga tao, yung earthly political power po. Sabi niya, St. Justin the Martyr, First Apology, chapter 17, sabi niya, we worship God alone. We worship God alone, but in other matters, we gladly serve you, acknowledging you as kings and rulers of men. So, pangalawa lang yung mga leader ng gobyerno, mga kapatid. Nangunguna talaga yung paraan ng Diyos. At si St. Augustine din, reminding Christians that political authority has an important but limited role and must always be judged according to justice and God's law. So, paano natin i-evaluate yung mga politiko, mga kapatid? Sa pamagitan ng hustisya at batas ng Diyos. Hindi batas ng kahit sino man. So, ang laking kaibahan, sa simbahan natin at sa kanila. According sa ating mga church fathers, St. Augustine, The City of God, book number 4, chapter 4. Justice being taken away, then what are kingdoms but great robbers? Mga magnanakaw sila.
mga tulisan sila. Kung hindi natin na-promote yung hustisya. And then, abiding, evaluating the political leaders with the law of God. Yan po. Yan po ang inspiration sa ating lahat ng mga Kristiyano po. Hindi po magpa-dikta tayo sa isang political agenda or political ideology. Mag-ingat po kayo dyan. Ha? So, the earliest centuries, the church sought neither to become a political party nor to identify itself with partisan interests. Wala po. But to provide moral guidance to society. Ano yung role ng simbahan is to form the conscience of the people. Okay? Ito po yung catechism ng simbahan po. The Catechism of the Catholic Church teaches that the Church passes moral judgment even in matters related to politics, whether the fundamental rights of man and the salvation of souls requires it. At the same time, the Church respects the legitimate autonomy of political life and does not identify herself with any political system or party. CCC 2244 to 2246. I-discuss natin ito para maunawaan ninyo. Ito po yung punto ng ating inang simbahan. The Church has a moral duty to speak about political issues when human dignity or moral order is at stake. Yet she does not become a political party and campaign organization. So ang simbahan magsasalita talaga, no? Kapag merong moral issues na during impeachment ni Sara, nagsasalita ang simbahan. During sa flood control, nagsasalita ang simbahan, no? Kapag pabor ka ni Sara, hindi ka na magsasalita. Panahon ni Duterte, hindi nagsalita yung yung Iglesia ni Cristo. Di ba? Dahil yun ang pinopromote nila Nag-promote sila ng politiko Kapag walang pinopromote ang simbahan, magsasalita sila kahit sino pa yung nakaupo. Yan po ang maganda ng simbahan, no? The church has the duty to speak on moral issues. Panahon ni yung gumugulong yung impeachment ni Sara, nagsasalita yung CBCP president. Panahon sa pagputok ng flood control, nagsasalita. Nagsagawa sila ng Marsa Trillion March against the flood control. Pati na si Archbishop Abet sumasali na dito sa Cebu, di ba? Yan po. The church has the duty to speak on moral issues. Ang mangyari mga kapatid, kapag yun ang delikado hindi ka na magsasalita dahil kayo yung nag-endorse. So, ngayon, si Marcolita is INC, pinabura ninyo. Di ba? Pero, nung hindi siya, yun po, may political colors. Politics is not merely neutral. Laws affect human life. The family, religious liberty, education, justice, peace, and the poor, and protection of the vulnerable. Because these involve moral questions, the church cannot remain silent. So dahil dyan, kapag magsagawa sila ng batas, ang simbahan magsasalita. For example, the church has responsibility to speak against corruption and bribery. Magsasalita ang simbahan dyan. Kaya nga, June 28, pinagbuklod niya yung iba't ibang mga leader o ibang sectors. No? Vote buying and electoral fraud, nagsasalita ang simbahan patungkol dyan. Abortion and euthanasia, nagsasalita ang simbahan dyan. Human trafficking, nagsasalita ang simbahan dyan. Attacks on religious freedom, nagsasalita ang simbahan dyan. Racism and discrimination, nagsasalita ang simbahan dyan. Violence and injustice and violations of human dignity, nagsasalita ang simbahan dyan. Laws contrary to the natural moral law,
nagsasalita ang simbahan dyan. In these matters, the church is not engaging in partisan politics. Rather, she is fulfilling her prophetic mission by proclaiming the moral law revealed by God and accessible to reason. So the church does not endorse political parties. Bakit po? The church teaches moral principles. She does not ordinarily endorse political parties or candidates. Gaudium et Spes 76. Ito po, the church is at once sign and safeguard of the transcendental dimension of human person. She is not identified with any political community nor bound to any political system. Hindi po mag-promote ang kailanman. Yan po ang long-standing position ng simbahan. So, the church forms consciences rather than dictating votes. Hindi katulad ng mga INC, no? So, ano mangyari mga kapatid? Kung susundan, ito po yung political disadvantage ng INC. Promoting politicians at a religious rally. If a religious gathering is used to promote particular politicians or political candidates, several concerns may arise. Una po, ang disadvantages. Una, it can blur the distinction between church spiritual mission and partisan politics. So, hindi na malinaw mga kapatid. Kung mag-promote ka ng kandidato, the primary mission of the church is to proclaim God's word, preach the gospel, administer the sacraments, and form the moral conscience of believers. Ito, isa sa pinakamalaking mission natin is to form the moral conscience of the faithful. When political figures become the focus of religious event, ito yung nangyari sa kanila, no? The church spiritual mission may appear secondary to political objectives. So yung mission natin to promote the gospel, naging secondary na. At nakikita natin, nagsasalita si Amy Marcos, sa White Ribbon March, wala pong politikong nagsasalita doon. Wala po. Dahil hindi tayo nag-promote ng political personalities. Pangalawang disadvantages, it may weaken the independence of the church's moral voice. So, ang mangyayari mga kapatid, mag-rely ka na lang sa mga politiko na naging puppet na ang simbahan sa isang political party. A church that is publicly identified with particular politicians may later find it more difficult to speak prophetically against corruption, injustice, immoral policies involving those same leaders. Di ba? Umaamin na si Marcolita, di ba? 75 million ang natanggap niya. Hindi po yun maganda. Bakit may utang na loob na siya sa nagbigay sa kanya eh? The church, mas mabuti, harapin mo na lang yan. No? Kung wala ka talagang violation sa batas, hindi ka naman matatakot. Si Kristo nga eh. Kahit walang kasalanan, hinarap niya. Yun po yung tunay na mga iglesia ni Kristo. At hindi naman nagrally yung mga apostol. Hindi. Si Kristo ay nag-submit dahil siya yung leader eh. Siya yung question eh. Sige, anong nangyayari ngayon, Marcolita? Anong nangyari? Pinaulanan mo yung mga bayan ng Diyos. Naawa nga ako sa mga iglesia, ordinaryong members sa iglesia ni Kristo eh. Naawa ako, pinaulanan mo eh. No? Sana ikaw na lang humaharap. No? Dahil ikaw naman yung leader. Katulad ni Kristo. Inaharap niya. Katulad ni Apostol Pedro. Nagpakamatay siya sa kanyang bayan. Hindi yung bayan ang nagpakamatay para sa kanya. Hindi ba po? Mas mabuti tayo, yung mga leader, no? Kung may mag-akusa sa atin, tayo ang harap. Yung pinafilan yung witness natin sa mga politiko sa Valencia. Hinaharap namin. Hindi naman tumuloy, no?
Itong pangatlo, it may pressure members who hold different political views. So, kahit meron kang ibang political views, wala ka ng freedom. You abuse the consciences of your people, your own people, mga Iglesia ni Cristo. Ano pa yung risk? Pang-apat, it risks creating the appearance that religious authority is being used for political influence. At yan nangyari sa INC. Panglima, it can diminish opportunities for dialogue with a wider community. Dahil yung mag-lead lang ang leader. Hindi katulad sa atin. Yung, kita ninyo yung balita, ang Santo Papa nagsagawa ng consistory. Ano yung consistory? Sa buong mundo po, nakikinig siya sa iba't ibang kultura, iba't ibang tradisyon na galing yung mga cardinals. Yun po ang ginagawa ng simbahan. At ang nangyari, sila yung mga leader nila. Hindi nga makikinig. No? It risks creating the appearance. Kita nyo si Bishop Jose Colin Bagaforo, nakikinig sa iba't ibang pananampalataya at express sila sa kanilang gusto. Ano mangyari sa bansa natin? So nakikiisa tayo sa iba't ibang sektor. Ang Iglesia ni Cristo, sila lang. Hindi nga nakikiisa eh. Nakita nyo yung kaibahan ng Iglesia Katolika na tunay na tatag ni Cristo at sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Ano pa yung disadvantage? It can diminish opportunities for dialogue with a wider community. Yan po. So ito yung Catholic na long-standing dahil maraming Katoliko sa atin. So ito yun, i-consider natin ito. Catholic long-standing principle. The Catholic Church teaches that the Church should form consciences rather than function as a partisan political organization. Catholics are encouraged to evaluate. Ito talaga, pabalik-balik. I-evaluate yung moral character nila, competence nila, integrity nila, justice, respect for human dignity, and commitment to the common good, while remaining free to make their own prudential political choices. For this reason, many Catholic public events emphasize moral principles instead of endorsing particular political candidates or parties. So yan po. Dito din sa atin, nung nagsagawa tayo ng rally, kasama yung iba. Si Pastor Bainting nagsasalita, no? Hindi lang yung mga pari, pati na yung, hindi naman Katoliko lang nanirahan dito sa mundo, hindi lang Iglesia ni Cristo. So makinig din tayo sa iba't ibang sektor, iba't ibang pananampalataya, at galing doon makikita natin ang magandang resulta po. At yun lang po muna. At Fighting Maria, Tatak FD with a humble heart. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, Fighting Maria, Tatak FD with a humble heart. At pasalamatan lang ako sa mga star senders natin. Ang Diyos na po magsukli sa inyo. Danny Simporios, 100 stars. Si Kathy Rapacon, 100 stars. Si Nanay Mila. Ay, malis na si Nanay Mila, 180 stars at 170 stars. Salamat, Ate Mila. Ikaw yung nangunguna ngayon. Si Elvira Balungkit Onji, 100 stars. At si Chibu Bans, mango ito. Wow. Dami, 400. So, 400, 350. Ang pangalawa siya ni Nanay Mila Buhawi. Salamat po ha. Ang Diyos na po magsukli sa lahat ng kabutihan ninyo. Fight Maria, Tatak FD with a humble heart po. God bless.